Bago pa man dumating si Nikola Jokic sa NBA ay meron akong kilalang player na halos maihahalin tulad sa kanyang laruan. Ang kanilang basketball IQ at mga passing ability ay talagang makikitaan mo ng pagkakapareho. Masasabi ko nga na siya ang defensive player version ni Nikola Jokic. Halina't pag-usapan natin ang istorya ni Andrew Bogut sa NBA. Nakapasok ito ng NBA noong 2005 NBA Draft matapos mapili ng Milwaukee Bucks bilang first overall pick. Katulad ni The Joker ay hindi pansinin ito noong unang season kahit first overall pick ang player na ito. Nag-a-average ito ng 9.4 points, 7 rebounds and 2.3 assists per game. Ito nga ay halos kapareho ng average ni Nikola Jokic noong kanyang rookie year din. Si Andrew Bogut ay naglaro ng 7 season sa Bucks at ang pinakamataas na naging average niya dito ay 15.9 points, 10.2 rebounds and 1.8 assists per game. Siya nga ang naging mahalagang bahagi ng Bucks noong panahon niya dito. Ngunit hindi nga naging matagumpay ang Bucks sa 7 season na pananatili niya dito. At ang dahilan nga ng pag-trade sa kanya papuntang Golden State Warriors ay dahil sa mga natatamo niyang mga injury. Ang pinakamatatandaan pa natin na naging injury niya noong January 2012 ay matapos ma-fracture ang kanyang left ankle. Paglipat naman ito sa Warriors ay siya ang naging pangunahing sentro ng GSW sa buong regular season. Siya ang naging rim protector at shot blocker. Ang presensya nito sa ilalim ng basket ay tumutulong sa Warriors upang mapanatili ang kanilang solidong depensa sa buong season. Siya rin ang isa sa mga mahalagang players nung nakalaban nila sa NBA Finals ang Cleveland Cavaliers na pinangungunahan nila LBJ at Kyrie. Pinakita ni Bogut ang kanyang kahusayan sa depensa at siya ang tumutulong upang mapigilan ang mga atake ni LeBron James at iba pang players ng Cavaliers. Bagamat hindi siya ang naging prominenteng scorer ay nagpakita naman ito ng magandang performance sa rebounding at defensive plays. Ngunit ang pinakamaalala nating nagawa nila noong 2015 to 2016 season ay nang mag-set ang GSW ng 73-9 win-loss record. Pero hindi nga sila nagtagumpay sa Cavs noong mga panahon na ito sa finals. Matapos makapaglaro ng 4 na season sa koponan na ito ay binitawan na rin siya ng Warriors. Isa nga sa mga naging dahilan ay dahil sa patuloy na nagtatamo ito ng mga injury. Isa pa ay ang Warriors ay nakatutok noon sa isang small ball lineup at nagdadagdag sila ng player noon na mas mabilis at kayang makashoot sa labas tulad ni Kevin Durant. Ang estilo nga ng paglalaro ng Warriors ay nagsimulang magbago mula sa isang traditional na center focus system patungo sa isang mas mabilis na opensa na may mas maraming shooting wings at perimeter oriented na sistema. Si Bogut nga ay isang traditional center na hindi kilala sa scoring at perimeter shooting. Kaya nga hindi nag-fit ang laruan nito sa naging sistema ng Warriors. Na 3 season siya na patalon-talon ng team at taong 2019 ay napunta muli ito sa Warriors. Ngunit ang average na lang dito ay 3.5 points, 5 rebounds and 1 assist per game. Sa taon din na ito ay pinabagsak sila ng Toronto Raptors sa finals. Dito na rin tinapos ni Bogut ang kanyang karera matapos mag-retire noong 2019 sa koponan ng Warriors. Hindi man ito mahusay sa scoring katulad ni Jokic ay mas lamang naman ito sa kanyang depensa. Siya ang naging sandalan ng Warriors sa depensa ng 4 na season. Ngunit ang injury nga ay ang siyang nakapagpabagsak sa player na ito. Pero ano sa tingin nyo? Siya nga ba ang defensive player version ni Nikola Jokic? Kung ano nga ang inyong opinion ay i-comment nyo lang dyan sa baba at babasahin natin yan.